Siya po ang actually nag-convey noong mga testimonya noong 18 Marines. matatapang na mga Marines dyan sa nakaraang press conference. Magandang hapon, Attorney Levy. Magandang hapon po sa mga matitikas na kasama ko ngayon dito sa Entablado at magandang gabi din po sa mga tumatangkilik sa programa na ito. Mainit na mainit yung mga binabatong batikos ngayon kay Attorney Levy. Oo, simulan mo ba Bay? Baka meron kang paunang mainit na tanong kay Attorney Levy. Pero bago po muna ang tanong, yung mga kababayan natin, di ba, Vox Populi po ito. Kailangan namin marinig ang inyong mga tanong. Kasi alam naman po natin, ang ibang mainstream media ay nabanggit din na kasali ho sa binigyan ng maleta, kaya naman din hindi nila talaga inilalabas ang katotohanan. Pero dito sa Vox Populi, ang boses ninyo ang bida. So kailangan namin makita ang mga tanong nyo dyan. Iipunin niya ng ating mga kaibigan dito para itanong kay attorney. At ang unang tanong kagad, attorney, na mainit na inaano ng mga kababayan natin, ay una-una ay ano po ba ang inyong nais na mangyari? After this, alam naman natin na yung ombudsman ay binanggit nyo rin na dating DOJ secretary. Pero bakit doon nyo dinala? At ano ang gusto ninyong end nitong pahayag ninyo o yung revelasyon ninyo? Sige, attorney. Wala kasing ibang opisina sa gobyerno na maaaring mag-imbestiga sa nilalaman ng affidavit nila kundi ang ombudsman. Dahil ang nirereklamo natin po dito ay mga matataas na opisyal ng gobyerno at ang ombudsman ang merong primary jurisdiction sa kanila. So bago ka makapagsampa ng kaso sa Sandigan Bayan, ay kailangan kang dumaan sa ombudsman. Bagamat meron ngang there is an apprehension, no, na nandun si Ombudsman Remulla at isa siya sa mga nababanggit. Pero sabi ko sa kanila ay walang ibang opisina at pangalawa, bigyan natin ng pagkakataon ang Office of the Ombudsman na gampanan ang kanilang mandato sa ilalim ng ating saligang batas. Paano, attorney, kung medyo umadvance na tayo? Paano kung doon pa lang pinatay na nila ang kaso na ito na isinampa ninyo? Ano po ang inyong next move? Sundan ko lang yung tanong ka para ilan yung natanggap na maleta ni Ombudsman? Sorry, no? Wala naman silang sinasabi na tumanggap ng maleta si Ombudsman. Ang sinasabi doon ay noong DOJ secretary siya, ay kinakausap niya ang mga ICC investigators, no? At alam naman natin na ang official position ng Republic of the Philippines ay hindi tayo makikooperate sa ICC. Pero patago silang nagkikita-kita at nag-uusap-usap. So ano po ang inyong next move kung sakasakali? Opo, kaya po ginawa natin itong press con na ito bago kami magsampa sa ombudsman para ipaalam natin sa ating kapwa Pilipino na merong ganitong reklamo. At para ma-inform sila at kasama nating bantayan ang ombudsman. Kasi kung nag-file na kami sa ombudsman, baka kasi mag-issue ng gag order ang ombudsman eh. Nandito na yung kasos o reklamo sa ombudsman, walang magpapa-interview dyan, walang statement sa media, etc. Pwedeng gawin niya yon. Kaya minaramat po natin na ilabas na muna para marami tayong magbabantay sa ombudsman. Ayun. So kadalasan po kasi, no, katulad nung nangyari kay Gutesa, bigla po siya nawala. Eto, gaano po ba tayo kasigurado na ito po ay magtutuloy-tuloy? At kung magtutuloy-tuloy po ba ito, itong mga hawak na ebidensya na ng 18 na Marines na ito ay masasabi ba nating may probable cause? Kasi para sa akalaman na rin nating mga kababayan, para malaman nila bandang huli, kung hindi ito matutuloy, may pumasok na naman na ibang espiritu, parang gano'n. Pagka babasahin po natin yung kanilang sinumpaang salaysay, ay meron tayong tinatawag na
ultimate facts lamang ang sinabi natin dyan, no? To create a prima facie basis na mag-imbestiga ang ombudsman. At pag nag-imbestiga na ito, ay ibibigay namin yung karagdagang detalye. Ayun. Oo. So, pakonti-konti po yung bitaw. Hindi naman, no? Sa ngayon ay tama na itong allegation natin na mag-imbestiga siya. Pagka nag-imbestiga siya, ay doon na natin ibibigay yung detalye ng mga bawat allegation doon. Okay. Halimbawa ay sinabi lang natin diyan na ang mga mambabatas na ito ay nakatanggap ng pera. So pagdating ng investigasyon, kung sino ang nag-deliver o nakakita, sila po yung magsasabi na kami ang nag-deliver dito sa particular na mambabatas o opisyal na ito. Ayun. Okay. Paano ba nabuo ito, attorney? Itong 18 na ito. Anong motivation nila? Kasi nung una, si Orly Gutesa, di ba? Tapos biglang lumitaw itong 18, tapos kayo na yung nakatayo. Oo, kasi sa pagkakaalam ko, si Orly Gutesa, lumapit siya kay dating Congressman Mike Defensor, tapos ni-refer ni Mike Defensor kay Senator Marcoleta. So, paano nangyari at bakit ikaw yung tumindig para maging boses na itong 18 matatapang magigiting ng mga Marines? Oo, isa rin ako sa mga milyon-milyong Pilipino na nanood sa Senate Blue Ribbon Committee. At nakita ko kung paano trinato si Gutesa, no? He was unfairly treated at ang masama, pinalabas pa siyang nagsisinungaling. Yun po ang dahilan bakit ko hinanap ang mga kasamahan ni Gutesa. Oo. So hinanap nyo po sila. Oo. Meron akong kaibigan na dati nilang katrabaho din at kinausap ko kung maaari kong kausapin yung iba pa niyang mga kasamahan. No? So, mula 4, naging 10, naging 20, at naging 30 yung aking kinakausap. Tumigil na ako kasi marami na masyado yung 30. Pero may mga rason yung iba kaya hindi ko muna pinasama. Ang rason dyan ay subukan natin itong 20 muna, sabi ko. Kasi baka hindi naman necessary na i-expose ko pa sa danger yung iba. Pero dito sa 20, 2 ang hindi nakapirma dahil yung isa ay nasa ospital, nagbabantay sa asawa niyang may sakit. Yung isa naman, meron siyang asawa na nagtatrabaho sa gobyerno at ang iniisip niya ay baka maapektuhan yung trabaho ng kanyang asawa. So sabi ko, okay lang. Kaya itong 18 ang lumabas muna. Kaya attorney, isa sa mga kinakawori, tanong din ng mga nasa social media, dahil nga doon sa nangyari kay Gutesa ng pabalita na siya ay umurong, nagtatanong tuloy ang mga taong bayan, baka naman nagsalita itong mga ito, pagkatapos nilang magsalita, bigla din silang uurong, parang mas lalo tuloy lumalabo ang mga sitwasyon. Ano ang masasabi niyo dito? Sa tingin niyo ba paninindigan nila ito hanggang dulo? Palagay ko po dahil ang isang mabigat na rason kung bakit sila lumabas ay para suportahan yung sinasabi ni Gutesa. Oo. Kasi sa kanila walang iwanan eh. Yes po. Oo. Kaya naniniwala ako na hindi aatras o magbabago itong 18. May nabanggit din po kayo na kaya nagising itong mga sundalo na ito ay dahil po doon sa pangyayari doon sa isang apo. Ano ho bang buong istorya po nito? Yung isa doon ay merong apo na 2 years old lamang. Dinala sa ospital dahil may dengue. Pero walang maibigay na gamot. Kaya namatay yung bata. So, na-realize niya na noong nag-uusap na kami, pinaliwanag ko kasi sa kanila yung kasalukuyang suliranin ng ating bansa. Yung sa ekonomiya, sa politika, at naintindihan nila na kaya pala naghihirap ang mga Pilipino ay dahil ninanakaw ng mga opisyal ang pera na para sana sa mga serbisyo. Ipinaliwanag ko nga rin noong PDAF scam na ganun din yung aking motivation, kako. Kaya naniwala at nagtiwala sila sa akin. So,
para rin po dito sa suporta dito sa 18 na Marines, no? Kasi baka mamaya biglang umatras. Pwede po ba silang ituring ng mga whistleblower? At kung ganon, sako po ba sila nitong mga whistleblower protection para sa kanilang kaligtasan din? Yeah, pwede naman silang isama sa witness protection program, pero ipinaliwanag ko sa kanila kung ano ang pwedeng mangyari, no? At talagang hindi sila papasok sa witness protection program. At palagay ko, hindi lang kasi, ito lang ang nakikita natin yung 18. Hindi natin nakikita yung ibang kasamahan nila na sumusuporta sa mga ito. Attorney, Ito, tanongin ko lang yun, follow up ko lang yun. Ito po ba yung mga retirado o ito yung mga active pa? Wala na sila sa serbisyo. Hindi, yung mga sumusuporta po. Mix po yan. Merong nasa serbisyo, meron ding mga kasamahan nila dati kay Gutesa. So hindi po totoo yung sinasabi nila na parang yung military o yung AFP ay against dito sa mga ito? Well, as an institution, sinasabi ng AFP, ang Philippine Marine Corps, ang Philippine Navy, na kumbaga parang wag niyong tularan sila. No? Pero individually, may mga opisyal pa nga na nagte-text at kinocongratulate nila ang mga ito. Kakaiba ang kanilang pagmamahal sa bayan. so in short, yung uniform men natin, officially, ang statement, wag tularan. Pero karamihan, siguro it's safe to say, karamihan sa kanila, gusto yung ginagawa nitong 18 na to. Wala akong statistics kung karamihan ba. Pero yung mga rangko ng mga nagsasabing tama ang ginagawa nila ay matataas. Oo. Napansin ko po, attorney, na kayo po pag nagsalita at nagbigay ng mga statement, ingat na ingat kayo na hindi makulayan. Pero gayon pa man, ang sinasabi ni Trillanes, ito lang kaninang interview, kayo daw po ay ang inutusan lamang o ang pinaka-head ng kung anumang ginagawa ninyo ay ang mga Duterte. Ano po masasabi nyo dito sa issue na to? Sa buong buhay ko ay hindi ko pa nakakausap si VP Sara. Si dating President Duterte, hindi ko alam kung naaalala niya o natatandaan niya ako. Kasi bilang na bilang yung pagsasama namin noong 2016 pa yon, no? Yung mga kapatid ni VP Sara, hindi ko naman sila kilala na personal o nakakausap, no? So hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling yung akusasyon na inuutusan ako ng mga Duterte. Kasi daw yung may sinabi si Auntie Claire, nagpapahiwatig siya, yung sumundo sa inyo after the press con. Pwede ba nating sabihin kung saan ba kayo sumakay, saan ba kayo mangkas, sino sumundo sa inyo? May sasakyan si attorney, ang ganda ng sasakyan niya eh. Yung kasi may sundo raw Alam mo kung ano yung sasakyan ni attorney? Jet. Lumantik sa taas Ay, attorney, sino po nagsundo? Humiram po ako ng 2 vans, no? Kasi isa lang yung aking van At 18 ang mga ito. Kaya humiram ako ng van ni Mike Defensor at saka ni Consilor Rani Ludovica. Kasi si Mike Defensor, kinausap ko yan nung nakakausap ko na itong mga sundalo. Kinausap ko si Mike Defensor para magtanong kung ano ang nangyari kay Gutesa. Kasi para may input siya, para I won't commit the mistakes, in quotations, no? I won't commit the mistakes kung bakit ganito ang nangyari kay Gutesa, no? And then may pangalawa kaming nag-meeting, tinanong ko siya, nakakausap mo ba si Saldico? Kasi nagkasama sila sa Kongreso Sabi niya, may kaibigan ako na nakakausap siya. Pakisabi mo naman kay Saldico na bayaran niya yung last month salary, 13-month pay, and termination pay nung mga ito. So yun yung pangalawa naming pag-uusap. And then mula noon ay nangungumusta siya, kumusta yung mga sundalo, sabi niya.
So, ina-update ko rin, okay naman, etc. Pero wala siyang detalye na nakukuha sa akin. Kaya nung February 23, nung nag-decide kami na sagawa ng isang press con, kinausap ko si Ma'am Malutikya. No? Ma'am, pwede ka pang mag-arrange ng kwan. O sige, bigay ko yung details sa'yo early, sabi niya. And then, tinawagan ko ulit si Mike. Mike, meron ka bang sasakyan na pwede kong mahiram? Sabi. Para saan? Sabi niya, meron lang akong kwan. Mabait naman siya, so pinahiraman niya ako. Si Rani Ludovica, matagal ko na rin niyang kakilala, kaibigan na taga Quezon City. Nahiraman ko rin ng isang sasakyan, kaya dalawa yung vans na nahiram ko. Pero matindi, no? Kasi mayroon kagad silang information tungkol doon sa sasakyan kung saan sumakay. Pero itong mga information na ibinibigay nung mga Marines na ito, parang di naman, Pero wala parang silang balak, ano? nabanggit nyo na may sumusunod kasi sa inyo after nun eh. Oo. Kaya nga, kung saan-saan kaming daan pumasok, dahil nung umalis kami, ako yung una, then yung dalawang sasakyan, no? Halatado naman na katulad sa White Plains Road, maluwang yon. Dahan-dahan lang kami, ayaw mag-overtake nung tatlong nakamotorsiklo. No? Alam naman natin yung ganong mga tradecraft sa Intel work, no? Pero alam nyo napaka-honest ni attorney kasi yung Malacanang parang puro pahaging pa kung sino daw yung sumundo. Pero si attorney sinabi niya kagad, diretsuhan sino yung sumundo. Attorney, ang tanong dito, si Mike ba at saka yung counselor merong kinalaman dito sa paglabas itong mga to? Alam ba nila ang sasabihin o hindi? Wala po. Wala silang kinalaman sa mga nilalaman ng salaysay nila. Wala silang impluensya kung ano yung nilalaman yan. Zero. Ito, meron akong isang tanong, medyo medyo maselan to, attorney. Kasi sinisira din lang naman nila yung kredibilidad ng mga militar, kredibilidad ninyo. 18 to, and sinabi ninyo, inisa-isa nyo silang hinanap. Magastos ito. May nagpondo po ba rito sa inyong pag-aanap sa mga kasama ni Gutesa na ito? Oo. Ako at saka yung asawa ko. Oo. Kasi parang pinalalabas nila, may Ito po, diretsuhan po, bakit niyo po ito ginagawa? Mas magandang tanong ibalik ko, bakit hindi? Pilipino ako eh. Dapat nating mahalin ang ating bayan, no? Yan din ang tanong sa akin noong PDAF scam eh. Bakit mo ginagawa ito? Baka kumikita ka rito. Sa totoo lang, ako nga ang gumastos eh. Yung pag-photocopy lamang ng mga dokumento doon sa PDAF scam case, 1.2 million pesos yun. Attorney, ang sabi nung iba, baka may pangarap daw kayo na tumakbo, magpakilala, at kaya nyo ginagawa ito. Well, yung mga nagsasabi, normal yan, no? Pero makipagpustahan na lang ako sa kanila kung tatakbo ako. Isang maleta. 2028. Isang maleta. Isang maleta lang. Sige. Attorney, wala ka bang death threat? At saka hanggang saan to? Kasi sigurado ko kakalkalin yung buhay mo. Kung hindi ka makalkal, yung pamilya mo, tatakutin ka, baka may mangyari sa'yo, wag naman sana. Kaya lagi naming tanong sa mga na-interview namin. Kadalasan kasi tinatakot, minsan napuputol. So, gusto ko malaman, tinatakot ka na ba? May death threat na? At saka hanggang kailan ka itong laban na ito? Normal naman po yan na yung mga nasasaktan ay gagawa ng paraan para ba-discourage kami. Pero I think nothing can discourage the 18 at saka ako. Kumbaga pag nagsalita kasi kami, ay parang meron ng blood compact yan, no? At ito, no, ang aking commitment dito, yung mga kinasuhan namin sa PDAF scam, kinasuhan din nila yung aking mga witnesses. At alam nyo po ba na yung harassment suits na yan, natapos ko ang pinakahuli na kaso noong last month lang. Na-dismiss naman lahat. No? Acquitted yung mga witnesses ko sa lahat ng kaso na sinampa ng mga mambabatas. Doon naman So, tayo, 13 to 26, it's
13 years kong hinaharap ang mga kaso na isinampa sa mga witnesses ko. And the same commitment is given to this great 18 Filipino soldiers. Itong 18 Filipino soldiers, attorney, puntahan natin yung credibility nila. So currently, wala po silang mga trabaho. May mga pagkakataon ba na humiling sila sa'yo, wala kaming trabaho, sasama kami sa'yo, basta bigyan mo kami ng pera, may mga ganun ba, attorney? Walang dinidemand na pera ang mga ito, pero parang obligasyon ko na tulungan din para hindi magutom ang mga pamilya nila. No? Sabi ko sa kanila, magtiis lang tayo. Dahil mahirap itong ating papasukin talaga. So okay naman sila. Ang importante sa ngayon, meron pa namang nakakain yung kanilang mga pamilya. Attorney, usong-uso ngayon yung AI, kung familiar kayo dun. Kasi maraming post ngayon na lumalabas yung affidavit nga, gawa lang daw po ng AI. So ano pong masasabi nyo dito? Kanina ay in-interview kami ni Jessica Soho kasama yung mga ilang sundalo. At may pinapakita sa akin na, attorney, peke daw yung serial number ng helicopter kasi dito, C-8811. Ma'am, ito ho yung picture ng helicopter, consistent. Yung nagsasabing AI, siya ang gumawa ng AI. Na katulad niya, 68111. Tapos may pinakita siya na pare-parehong picture, 68811. At kinopya lang niya yung mga tao na yan. So sabi ko, yung nagsasabing AI, siya yung gumawa ng peke. O kasi yung mga meron pa nga dong picture na yung maleta, puro labahan na. Yun yung mga... Kung mga labahan yung nandun sa bahay, no? Yes, sir. Oo. Ano naman ang ginagawa ni Attorney Buenviaje na staff or executive assistant ni Congressman Saldico doon sa bahay ni Congresswoman Kimbo? Ano yun? Makikipaglaba siya Walang tubig na isang abogado? Attorney, balikan ko lang yung tungkol doon sa 18 na sundalo. Kasi ang nilabas ng AFP, yung honorable, yung dishonorable discharge. Ipaliwanag niyo po sa amin, ano ba ang ibig sabihin ng dishonorable discharge? Ilan sa kanila ang dishonorable discharge? At ano yung kanilang ikina-dishonorable discharge? Okay, ang dishonorable discharge, sa AFP kasi, ang mga non-commissioned officers from private up to master sergeant ay nag-e-enlist sila every 3 years. Parang kontrata, renewal, no? If you are within that 3-year contract, hindi mo tinapos dahil hindi ka nag-report, pwede kang i-declare na absent without official leave or AWOL. At kung na-AWOL ka at na-separate ka sa serbisyo, ang category mo ay dishonorably discharged. No? Yung honorably discharged naman ay yung tinapos mo yung termino pero hindi ka nag-re-enlist. So, ise-separate ka sa armed forces na ang category mo ay honorably discharged. No? Ang mga ito ay halos lahat sila ay AWOL. Isa lang ang hindi. Yung isa doon, dishonorably discharged ay dahil biktima siya ng kanyang opisyal. Nag-serve siya sa United Nations Peacekeeping Force sa ibang bansa at siya ay na-in-charge sa mess hall. Si Johnny Buduan. No? So siya yung in-charge sa kusina. Pero ang mga budget kasi dyan galing sa United Nations eh. So tinawagan siya ng kanyang opisyal na Pilipino na taga-AFP. Sabi niya, Buduan, magdala ka nga ng pagkain dito sa quarters ko dahil minsan may bisita ako, wala akong maipakain. So, nagdala siya ng pagkain, nilagay niya sa sasakyan. Pagdaan niya doon sa isang checkpoint, ay hininto siya for inspection. Nakita yung mga pagkain. Hinuli siya at pinauwi siya sa Pilipinas. Nagkaroon ng investigasyon dito.
Ang sabi ng mga nag-iimbestiga, ang recommendation ay demotion. Yung official na nag-utos sa kanya, wala man lang siyang sinabing inutusan ko yan. No? Ang kinalaunan, instead na demotion lang, naging dishonorably discharged. No? Sa akin, sino ang dishonorable dito? Yung official niya o siya? So, official. Oo. Oo. Ang number one na principle sa leadership, sa military ay seek the welfare of your men. Yun ang number one leadership, military leadership principle. Pinabayaan niya yung tao niya. No? So, very unfortunate ito. Pero nabanggit niyo po na meron pang iba. Ano naman yung kina-dishonorable discharge nung iba? Yung iba naman hindi dishonorably discharged, no? You mean the other other than the 18? No, O yung within 18, the 18 po. Yun, yung isa doon, parang nagkaroon ng nagkasakit yung asawa niya. So binantayan niya yung asawa niya, hindi siya nakapag-report kaagad. Paso na yung kanyang bakasyon. So dineclare siya na absent without official leave, no? So karabihan sa kanila ay pamilya ang naging rason kung bakit hindi sila nakabalik on time. So sa madaling salita po, yung dishonorable discharge sila ay hindi po ibig sabihin criminal sila. May pinatay, may ninakaw. Nakaw ano. sila, May corruption. may corruption. Hindi ganon. Hindi So ganon. ibig sabihin lang dahil hindi lang sila nakapag-report o natapos yung 3 years. Walang naabutan sa kanila ng maleta. Sila lahat itong naabutan mga- ng maleta. Oo, itong pero mga inabot din nila. sundalo. Pero walang natanggap. Wala. Problemado nga sila doon sa last month salary nila eh. Palagay ko honorable yung mga ano eh. Honorable tong mga militar na to kasi hindi sila nangupit eh. Diba? Dapat magbabayad, no? Pwede kang mangupit, diba? Si Saldico. So hindi pa sila bayad. Hindi pa sila Pambihira bayad. ka, Saldico po. Oo. Pati yung bayad, kinurakot mo. Ito kasi, attorney, gusto kasi, ang nangyayari kasi parang gusto nilang sirain yung credibility ng 18. So now, may pagkakaiba pa kung halimbawa, ikaw ay AWOL or na-discharge ka or yung active ang magtitistigo. May pagkakaiba na ikaw ang witness, ikaw first hand na nakakita or naghatid, may mababawasan ba yung pagiging testigo niya or ano ba, may bearing ba yun? Wala eh. Oo. Walang bearing kung honorably or dishonorably discharged ka doon sa sinasabi mo na katotohanan. Regardless of the source, if what you are saying is the truth, di ba? Actually, attorney, no, kung ikaw active ka sa serbisyo, palagay ko hindi ka pwedeng magtestigo sa mga ganito eh, hindi ba? Ganun ang patakaran? Oo, kung sa Armed Forces of the Philippines kasi ay iba ang kanilang kultura, no? Meron tayong obey before you complain, no? You follow the chain of command. Meron silang mga ethos, mga sinusunod. May mga unwritten rules ang mga yan eh. So, mahirap talaga kung sa uniform service ka. Yung ano, sinasabi nila, attorney, na hindi naman mga members ng Marines or Navy, yung iba dyan. Paki-explain nga ninyo, sino-sino yung hindi membro at bakit kiniklaim nila na sila ay membro ng Marines? Yeah, ang problema kasi sa mga naunang statement ng AFP, Philippine Navy, Philippine Marine Corps, ay nagbase sila sa isang verification. Ang nakalagay kasi doon, pangalan ng sundalo, nakalagay under verification. Nagsalita na sila kaagad na hindi Marines ang mga ito. Pero pinapanindigan namin na yung nakalagay sa affidavit, dalawa sa kanila ay konektado sa Philippine Army dati at yung 16 puro mga Marines. At merong serial numbers ang mga ito. So meron po kayong hawak na ebidensya na magpapatunay na sila ay mga Marines. Meron po. Kaya nga, meron ng bagong statement ang Philippine Navy na doon sa 18, dalawa daw ay hindi Marines. Hindi naman namin claim na lahat sila Marines eh. Kasi yung dalawa, Army. So,
inaccept na nila ngayon na yung 16 ay dating mga Marines. Kasi po yan ang binaluktot ng mga media. Pag unang salang nyo pa lang, sinabi kagad nila 18 ex-Marines. Tapos biglang itatanong nila sa AFP, Marines ba ito? Tapos nung sinabing hindi, para bagang sinasabi sa inyo, hindi kayo credible doon sa ano. Ngayon, punta tayo dito sa nabanggit nyong media. Ito, mainit na issue dahil napanood ko po ang lahat ng interview nyo. At bawat interview nyo talaga namang condescending yung mga tanong sa inyo. Kayo po ba naniniwala na talagang lahat ng media na umano sa inyo ngayon ay under sa payroll ng itong nakatanggap ng maleta? Alam nyo, malawak yung media operations ni Saldico noon na ipinagpatuloy ng mga kasapi sa kasalukuyang administrasyon pa rin, no? Halos 300 na trolls ang nandyan sa isang building sa Makati. At nagdadala ang mga ito regular ng pera para sa pangsweldo. Isipin mo, 3 palapag ang inoccupy nila sa isang building dyan sa Makati, no? Meron ngang isang media operator na nandyan sa Timog ang kanyang opisina sa President's Tower ba yan? Yung kanto. Oo. Uy, Merong isang nag-oopisina dyan na 8 maleta ang inakyat eh. Sarap Ay yung no, mga... 6. I'm sorry. Alam na 6. alam ni Coach Olin Timog alam mo ha. Kabisado mo yung mga building dyan. Hindi. May nagsushooting. So, marami pong kwan. Kaya naman tingnan nyo ang control nila sa media. Pag nagsabi ka ng akusasyon laban sa administrasyon, sisirain ka kaagad, mas maganda sana na sagutin nila yung akusasyon. Masyado nilang binabalasubas yung public discourse. Katulad ni Sunny Trillanes, ang sinabi niya kaagad ay kakasuhan ko si Baligod ng cyber libel. Hindi pa nga niya nakikita yung affidavit kasi alam ko. Dahil nabasa ko yung text niya sa isang media practitioner na humihingi ng affidavit. Hindi pa niya nababasa, tumakbo na siya sa media na nananakot na. Yung isang kasamahan niya, yung si Alejano, sinasabi niya na paldo daw ako, nabigyan din daw ako ng maleta at nangangarap daw akong maging sekretary ng isang departamento. Yan ba yung klase ng pinaaral natin sa sinasabi nating Premier Military Academy in the Philippines? Yung ganong pag-iisip? Hindi ba magsasalita siya, hindi pa niya alam na hindi nga ako kilala ni Inday Sara. Paano naman niya akong i-appoint na cabinet secretary? Paldo daw ako, nabigyan ako ng maleta. Kailan? Yung nilabas nga namin dito, pwedeng ipakulong si Saldi ko. Bakit naman niya ako bibigyan ng maleta? No? Yun ang paldo, no? Yun ang paldo talaga. Hindi ko alam kung yung mga ganyang komento ba ay is it coming from a responsible member of society? Yan ang sinasabi ko na mga talkative na hindi nag-iisip. Attorney, balikan lang natin yung sa media. Kaya nyo po bang mabanggit o doon na lang doon sa affidavit nyo ilalabas yung pangalan? Yung kaya namin binanggit doon na nagbibigay sa mga media practitioners, no, para ipakita lamang na yung pera ng bayan ay ginagamit nila para sa sarili nilang interest at para sirain ang kapwa Pilipino nila, no? Doon sa individual na media practitioner na nabigyan ng mga mali-maleta ng pera, ang sa akin naman ay baka naman bayad sa serbisyo nila at hindi nila kailangang tanungin kung saan nanggaling yung ibinayad sa kanila, no? Kaya hindi ko po binanggit doon yung mga pangalan. At sinabihan ko rin yung mga
sundalo na kahit binanggit nyo ito sa akin, ay minarapat kong hindi ilagay. Katulad ng isang mambabatas, yung letter B, blackout. Kasi sabi ko, unfair sa pamilya niya. Oh, yeah. Dahil wala na siya, hindi na niya, he cannot defend his name and reputation anymore. So let us be fair to him also. Kaya blinak out ko po yun. At naku po, marami pa silang mga sinasabi na hindi pwedeng ilagay dyan. No? Pero, attorney, nabanggit nyo kanina na doon sa troll farm ay may politikong pumupunta. Ay siguro yun na pwede natin mabanggit dahil yun po ay politiko naman. Pwede po ba natin malaman kung sino yung pumupunta doon? Naku, matataas na opisyal ito ng House of Representatives kasi minsan sa top floor ng building na yon ay doon sila nag-iinuman minsan, no? Oo. Nag-iinuman, mga Marami congressman. Oo. Babanggitin ko yung kasama pangalan. si Saldico. No? Kasama si Saldico. Oo. Kung si Saldico umiinom doon, sino ba ang mga ka-level niyang Yes. kainuman, di ba? Yung sa Quadcom, meron ba doon? Yung iba ho doon sa Quadcom, baka hindi na makaakyat sa top floor. Sa sobrang taas, ito po ba ay si Romualdez? Di po. Kasi sa akin yung pag-iinom doon, I think hindi naman krimen, no? Yes. Hindi naman krimen. Siguro, pwede nyo banggitin. Inuman lang naman. Parang tayo, pwede tayo mag-inuman. Sino yung mga nag-iinuman Yeah, doon? focus na lang tayo sa mas importanteng issue ng bayan. Ayan. Itong listahan, may listahan kayo, 'di ba, attorney? Lumabas yung mga congressman, no? Meron din daw bang mga senador, secretary, yung mga matataas na mga Oo. mga departamento ng gobyerno? Oo, meron diyan mga senador, no, na ilista. At may mga additional na detalye pa yan. Doon naman sa mga miyembro ng kabinete, si Secretary Bunuan, no? Nag-deliver sila. Hindi ko maalala kung ilang maleta yan sa isang bahay niya sa Quezon City. Si dating DBM Secretary Amena Pangandaman, Yun. no? Bernardo. Hindi, wala silang nabanggit na Bernardo. Pero si Secretary Pangandaman, siya mismo ang pumunta sa Horizon. At siya mismo ang tumanggap. Siya mismo ang kumuha doon, sa basement 3, no? Ito yung nakakatawa sa isang media practitioner, no? Na sabi nila, "Sir, alam mo bang tinitingala namin itong tao na to? Believe kami sa kanya, pero nung nade-deliveran para namin siya, parang na-disappoint kami." Kasi may isang pangyayari na yung magde-deliver, tinawagan nung media practitioner. Sabi niya, "Doon na lang tayo mag-meet sa mall." So, punta sila. Ang sasakyan ko, ganito, ganyan, sa level na ganito, etc. Tapos, yan, buksan nyo na yung pintuan ng likod. Van ang dala niya buksan. Pasok nyo na. Siya ang nagdo-drive. No? Yung media po? Oo. At dalawang maleta yata yun or something, no? So, yun na nga. Ngayon natin nalalaman yung kasabihan na this is where our taxes go. Wala po silang nakitang tinapay doon? Bakery, Doon sa, parang bakery. sa restaurant. Sa restaurant. Sa siguro. restaurant. Pero doon sa van, wala Doon sa naman. van, walang tinapay. Walang mga insimado dyan, gano'n. Walang, okay. Hindi, mabalik tayo dun sa sa ebidensya kasi nandoon na rin tayo Siyempre, 18 to. Sabi nyo nga, 30 to lumalabas Paano nyo ginather yung evidence? Isa-isa nyong kinausap? Ikaw muna, kung ano ibibigay mo sa akin, hanggang sa makompleto mo yung 30, tapos gumawa kayo ng consolidated na Nagkaroon po kami ng 2 beses na workshop, no? May mga pictures ako dito na ganon. Ikaw, ano ang nalalaman mo? Inuna ko kasi, ibigay nyo sa akin ano ang sasakyan na ginamit, sino ang kasama nyong nag-deliver, sino ang inyong dineliveran, at kung saan. So, binigyan ko sila ng kanya-kanyang papel. Ginaya yung diagram na yon. So, nagsulat sila.
And then, pagkatapos nun, ipinasok ko sa isang draft. After a week, binalikan ko sila. Gusto kong malaman kung consistent sila eh. So, matagal po ito. December, January, and then hanggang February. No? 3 buwan. Yung matagal daw eh. Sabi nyo, no? Yan ang kinu-question nila. Yung timing. Sinadya nyo ito para sa ICC? Hindi nga ako updated kung anong nangyayari sa ICC po eh. Basta sa akin ay nung nakontento ako na yung sinasabi nila ay totoo, no? Dahil consistent sila eh. A week before na pirmahan nila, binigyan ko pa sila lahat ng kopya. At gusto kong sa isang linggo reviewin nyo yan. So nung may mga corrections sila na very minor, so finalize na namin nung umaga ng February 2023. February 23, 2025. So nung okay na sila, 2026, sorry, no? February 23, 2026. So nung okay na sila, sabi ko ipanotaryo na natin. So pumayag sila. May tinawagan ako na isang Saan yun pinanotarize? Kasi baka mamaya tumanggi na naman yung abogado. Doon tayo pupunta eh. Nangyari, napanood na namin yun eh. Oo, meron I asked permission from the notary at saka yung witness si Bishop Tendero at saka yung 18 na na mag-video ako sa seremonyas ninyo. Baka sira yung CCTV na naman. Mahirap. Hindi, sa may video, may video 'yon, na tinanong sila ng notaryo, kayo ba ang gumawa nito? Naintindihan nyo ba ang nilalaman dito? Tinakot ba kayo? Sinuhulan ba kayo? Prinomesahan ba kayo? So, okay naman yung sagot. So, nagsumpa sila. Detalyado attorney. Kanina pinapakita sa screen yung mga plate numbers. Ito pa, individually, naisip nila na baka maging problema to someday, kaya sila na mismo, on their own, kumuha na sila ng mga ebidensya nila. Ganun ba ginawa Hindi nila? naman dahil, alam nyo po, mula September 2022 hanggang early 2025, araw-araw silang nagde-deliver eh. At yan ang mga gamit. Kaya memoryado nila yung plate numbers. At eto po ba ay SOP sa kanila na pag nag-deliver, picture? Meron silang chat group. No, halimbawa, tayo by chat group. Ikaw ang nautusan na mag-deliver. Pag na-deliver mo, picturean mo, ipasa mo sa chat group. So lahat tayo nalalaman natin na si Banat Bay ay Ano pong dahilan nila para malaman? requirement kasi ni Saldico. Para makasigurado si Saldico na na-deliver nga. Saldi ko walang hiya na ito. Nasaan na ba ito? Bakit biglang nawala Kasi ito? yung mga executive assistants niya, si Mark Tiksay, si Paul Estrada, si Attorney Sam Buenviaje. So nandun po sa GC si Saldico? Kasi, So talagang minamano-mano niya na tinitingnan niya yung mga delivery. ganun. Nakausap niyo na po ba yung abogado ni Saldico? Ay, hindi pa. Hindi ko kilala. So hindi niyo po talaga nakausap si Saldico na nagkuntsabahan kayo kasi yun ang pinapalabas ng iba para siraan ang administrasyon. Wala nga silang contact kay Saldico, ako pa. Ngayon nga hinanap natin, nawawala si Saldico eh. Oo, Di ba? wala akong communication at saka hindi niya ako kilala. Sino pa yung nasa GC? Andun ba yung si speaker? Yung mga wala. Talagang kay Saldico. So itong 18 na ito, plus yung 12 pa, kay Saldico lang ito. Oo, kasi 103 silang lahat eh. 103. Oo. Nasaan May- yung iba? Yung 16 doon, active members ng PNP. No? Ito, active sa Coast Guard. Oo. No? So yung iba ay retirado na, no? Wala na sa serbisyo. Yung iba kasi sa kanila ay na-assign bilang security ng kanyang mga anak, yung kanyang asawa, at kay Saldico. Kaya divided sila into 3 teams. So hindi lang po talaga Marines, ano? May iba pa. May Army, may PNP, may Coast Guard. Na active. Ang active lang PNP at saka Coast Guard.
Actually, kaya ako tinanong sa inyo kasi may tumawag sa akin, kilala niya yung isa sa PNP na naandun. Na ano daw. Kaya lang, hindi magsasalita dahil siyempre, takot. Yes, oo. Attorney, hindi kaya masama lang ang loob nitong mga 80 na to dahil hindi pa sila napapasahod? At follow up lang, may idea po ba kayo kung magkano yung sahod nila sa paghahatid ng pera? Kwan, ang sweldo nila 43,000 a month eh. Oo. Ay, pwede Pero na depende kasi meron ng 9 na taon kay Saldico. Merong 1 year. So iba-iba rin, no? May umaabot ng 56,000. Anong screening ng mga ito para matanggap sila dyan? Kasi baka mag-apply si Sir Jack eh. Oo. Apply ako eh, kunyari. Mapumaldo tayo. Ba't mo gagawin ko, attorney ha? Kunyari, nakapasok na ako nun. Mafia na ako ha. Mapyan. Pasok ako. Miyembro ka na. Nagkala ako ng pera. Nagkamag-anak ako kami na lang ha. Tatakas ko lahat ng maleta. Pahala ko yun lahat. Gan. Hindi ka na matatanggap pag gano'n. Tapos magpapo-opera ako. Bago na. Huwag ka na magkakalita. Okay? Paano sila Yung, pinupul, attorney, para makapasok dito sa 100 plus na ito? So, yung security personnel kasi ni Saldico, merong 2 dyan na retired generals. Ay, magugat. No, at 2 retired colonels din. So pag nagre-recruit sila, hinahanap din nila yung may connection sila sa mga sundalo. Oo. Napakarami pong ebidensya na nakita po natin yung pinapakita nyo, mga nakaprint. Yun na ba lahat yun? O yun na ba lahat yung pinakita nyo? Or marami pa? Marami pa. Oo, mahirap kasing isama lahat dyan dahil kakapal na masyado. Kaya representative lang ito. Para i-represent lang na mayroon kaming ebidensya, gano'n. Pero ito, mas tumitibay ba yung isang kaso pagka collective testimony? Kasi 18 sila kumpara doon sa nag-iisang testigo lang. O ito kasi mga eyewitnesses, no? Mm. So katulad ng isang krimen, may pinatay diyan, nakita mo, you are an eyewitness. Ganon din sila. At hindi lang sila basta eyewitness ha, kasi meron silang Involved sila. involved Oo, sila. sa Meron silang involvement. At the same time, meron silang mga pictures, images na magpapatunay, magko-corroborate dun sa mga sinasabi nila. Tama po. Oo. Balikan ko lang po yung 2 general na sinasabi nyo na retired. Meron po ba silang plano ding magsalita? Ang pagkakaalam ko dun sa isang general ay tinakot. At for a time, umalis siya sa Pilipinas. No? Alam ko po yung nangyari dun sa bahay ng isang kakampi ng administrasyon sa Forbes Park kung saan pinagalitan, no? At yung grupo rin na yun ang nananakot sa kanila. Medyo matindi yung grupo na yun. Kayo po ba may idea na merong involved na kakampiang administrasyon sa AFP na nananakot dito sa mga ito? Meron po in due time kasi nabasa ko mismo yung pinadala ng isang I think major ang rank ko niyan na ang text niya ay tama na ang inyong mga ginagawa, tigilan nyo na yan. Huwag nyong ipahiya ang Philippine Marine Corps, ang AFP, etc. No? And then may text pa na siguraduhin nyo lang na kung lumabas kayo ay mapabagsak nyo ang gobyerno. Dahil kung hindi, meron din kayong kalalagyan. Parang ganon. Ito po ay active na Yes. major Yes. sa AFP. Sa AFP. And itong mga testigo ngayon na mga 18 and yung other na hindi pa nagpapakita, hindi naman sila apektado nung natatanggap nila yung mga mensahe na yan. Oo, kasi pinakita nga nila sa akin at malinaw sa kanila yung kanilang ginagawa, itong mga sundalo na ito. Na, sir, hindi naman kami gumagawa ng krimen. Bakit nila kami pinapatigil? Ang ginagawa nga namin ay sugpuin itong pagnanakaw sa kaban ng bayan, sabi niya. At medyo nakaka-touch yung sinabi rin nila na alam niyo sir, may mga sinalihan din kaming mga bakbakan, no? Gera-gera. Pero ito na siguro ang huling laban na sasalihan namin. Sa ngayon ay gusto naming magpakasundalo para sa Pilipino. Yun ang damdamin nila.
Alam niyo po, hangang-hanga ang mga kababayan natin dito sa mga sundalo na ito. Sana ipagpatuloy nyo lang dahil kayo ipapanalangin ng ating mga kababayan para sa bayan natin. Dahil alam nyo, kailangan na talaga natin ng mga bayani sa pagkakataon na ito. Huwag natin hayaan ng mga kurap na opisyal ang mamuno sa ating bayan. Attorney, ito ang isa sa mga tinatanong palagian ng lalong-lalo na itong mga mainstream. Di ba yung motibo ninyo na meron kayong ibang plano? Ang pinaka-endgame nyo ba is pabagsakin ang gobyerno? Simple lang po ang aming objective Yung matigil ang pagnanakaw. Kasi tingnan nyo po ang resulta ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Nasisira ang mga institusyon. Nasisira rin ang mga tao na nagpapatakbo ng mga institusyon na ito. 'Di ba sa ating form of government, may mga institutions diyan. The executive, legislative, judiciary, ombudsman, etc. No? Mga institusyon 'yan. At maganda ang mga purpose ng mga institusyon na ito. Pero depende ang success ng institusyon na ito sa mga taong nagpapatakbo. At meron tayong dalawang klase ng tao na nagpapatakbo sa ating mga institusyon. Yung elective at saka yung appointive. Pero wala tayong maasahan ngayon sa mga elective and appointive siguro may maasahan tayong kakarampot. 1, 5%. Karamihan, hindi natin maasahan. Kaya nga, yung executive branch, tingnan mo, si BBM ay naglabas ng kanyang 8-point agenda. Yung administration niya. Yes. Education, energy, infrastructure, transportation, fiscal management, efficient bureaucracy. Pero walang nangyari Bakit? Dahil sila mismo ginagago nila yung programa nila. Sa legislature, matagal nang sinurrender ng legislature yung kanilang kapangyarihan sa executive. Ang legislature dapat ang siyang nagpapanday ng mga pulisiya. Pero bakit ang presidente ang nagsasabi sa Kongreso, ito ang gawin nyo? At hindi ka pwedeng maging speaker o Senate President kung hindi ka alyado ng presidente. And these institutions are designed to be independent from each other. Checks and balance Wala na yung checks and balance. Attorney, ito yung problema ngayon dahil itong ating Senate tila nagsasabi ngayon si Senate President na hindi dapat kayo seryosohin sa inyong mga sinasabi. Paano po kaya ang inyong next move dyan? How I wish na masabi ni Senator Soto sa harapan ko yung ganyang pananalita. Sinabi rin kasi, sinabi attorney na napakalaki daw ng discrepancy in terms of yung pera, yung involved na pera na pinag-uusapan, 805 billion. Sinasabi ni Ping Lacson na chairman ng Blue Ribbon Committee na parang sobrang laki ng pera. Parang it doesn't add up, sabi. Parang 70% napunta lang doon kay Cheese, ay kay Charis. Kay si Sandro napunta 70%. Sana yung iba? Ganito, ang tinutukoy kasi ni Senator Lacson ay yung pondo na galing lamang sa flood control. Pero ang daming pinanggagalingan ng pera na dumarating kay Saldico. So ang sabi kasi ni Senator Lacson, 1.3 trillion ang flood control fund. Yes. At kung totoo daw na 805 billion ang nakuha, parang 70% na yun ng pondo. Parang hindi ka panipaniwala, sabi niya. Yes. Pero balikan niya yung PDAF scam. 60 to 70% ang kickback ng mga legislators. Walang pagkakaiba dito At sabi ko nga, hindi lang naman flood control fund ang involved. Merong DENR, Department of Agriculture, doon sa National Irrigation natin, no? Ang daming GOS na irrigation projects,
Customs pa. Yung reforestation, sasabihin nagtanim pero wala namang tinanim. Mag-inspect ang COA, sasabihin nagtanim kami pero nangamatay yung mga tinanim eh. No? Misinform si Senator Lacson. Iba yung pangalan ko eh. Misinformed or inaano niya, tinitwist niya. Kasi ang tutumbukin ko dito kasi, yung sinasabi niya, instead na pansinin kayo, yung credibility nitong 18 eh. No? So, hindi naman tayo abogado, kaya tatanong natin, kailangan ba yan, pagka-presenta ng hindi ba dapat patunayan na nila kung totoo etong mga aligasyon, imbis na babanatan lang nila yung mga nagbibigay ng aligasyon. Yun nga eh, inaatake nila yung messenger pero yung information ini-ignore nila. Eh, mas importante po yung information dito eh. Pero okay lang naman kung ayaw ni Senator Lacson maniwala. No? Wala tayong, hindi natin mapipilit siya. Basta ang ginawa natin ay nasa ombudsman na ngayon. Yan. Nabanggit niyo po na doon sa is kasama si Soto, nakasulat po. Oo. Si Lacson po ba kasama? Wala. Oo. Paano nangyaring kasama si Senator Soto? 2025 lang siya naging senador. Tsaka And baka meron daw, pa si Leila de Lima nakasama din daw na yun sinisilip nila na yun daw ang reason ba't natatawa yung mga congressman. Ang tenor kasi ng affidavit nila ay kung sino ang mga nabigyan ng pera, no? Kasama kasi si Leila de Lima, si Senator Soto na nabigyan. Kahit hindi sila miyembro ng Senate at that time, no? Nabigyan sila eh. Ngayon, meron bang krimen dyan? Meron. Halimbawa, tumanggap si Senator, Congresswoman de Lima ng pera. Dineclare ba niya yan sa SALN niya? Eh, krimen na yon kung hindi mo dineclare sa SALN mo. so, Soto ba dineclare? Kasi hindi ata alam ng asawa eh. Yun yung nabanggit niya eh. Oo, yun na nga. Tapos, nag-deliver ka ng ilang maleta. Kung maliwanag na illicit illegal yung transaction na yan, bakit mo ibibigay yung milyon-milyon na cash? Pwede mo namang idaan sa bangko. Pero ano daw ang motibo? Kasi siyempre, nang tatanungin, anong motibo hindi naman na siya senador at hindi naman... Alam mo yan, connected yan sa impeachment. Sa tingin ko personal evaluation ko. Kasi merong isang senador na hindi yata tumupad sa usapan, nabigyan. Kaya merong isang senador na campaign pa lang ay binigyan na para gumalaw siya pag dumating ang impeachment sa Senado. Achiche. Parang nakamoy ko na. Yung hindi tumupad at yung tumupad. Oo, ngayon ito yung kalaruhin lang natin kasi sinasabi ni Ping Lacson na yung total budget ng flood control ganito, sobrang laki naman yata. So klaro doon sa inyong mga dokumento, testimonya ng mga militar na yan, ex-military na yan, hindi nila sinasabi kung saan galing yung perang dinideliver nila. Hindi nila alam kung saan galing, kung sa corruption ba yan sa Department of Agriculture, Department of Education, sa flood control. Kasi halo-halo na yung pera doon sa Horizon Kasi ang reception area nila sa Valle Verde, ang storage nila sa Horizon. And from there, yung distribution na kung saan na pupunta. Hindi po ba sila nagtataka itong 18 na Marines, na ex-Marines na bakit sila nagdi-deliver ng pera kay Soto? Bakit sila nagdi-deliver ng pera kay ganito? Hindi ba sila na doon? Ang unang nasa isip nila ay parte ng trabaho nila. Kasi before 2022, madalang silang nagde-deliver. Nagde-deliver naman sila pero madalang. Isang maleta, ilang paper bags. Pero nung pag-upo ni Saldico na chairman ng Appropriations Committee, yun na, araw-araw na at ilang maleta na yan. Speaking of paper bag, Banat Baya, kung matatandaan mo, nung si Congressman Arne Tevez, sinano na nila. Parang tinatrabaho na nila para matanggal sa mga kaso niya.
nabanggit niya yan yung nagbibigayan ng paper bag dyan sa Congress. At dinina ito ng mga congressman, attorney, napaka-imposible naman daw na magbigayan ng paper bag ng pera doon mismo sa grounds ng HOR. Ano masasabi niyo dyan? Sa HOR kasi ang ginagawa ay yung expandable envelope. Yung 2 million kasi ang laman nun eh. So lumalabas na parang dokumento ang laman. Oo. At nakakapasok sila sa Kongreso kasi may ID rin sila. Oo. And may prueba sila dito, may picture sila na may hinatid sila mismo sa grounds ng Congress. Nandyan lang kasi sila sa loitering around and even inside the office of Congressman Saldico. So yung dinala nila doon, paglabas ng mambabatas ay dala na nila eh. May kanya-kanyang dala, no? At sabi nga, ang paborito nilang exit pag may nabibigay sa kanila, nagpapasundo sila doon sa helipad. May exit kasi doon katabi ng speaker's office. Doon nagpapasundo kasi hindi mo makikita sila doon. Attorney, meron ba kayong ebidensya dito? Balikan ko lang kay Soto. Ebidensya kay Soto na nag-deliver sila? Alam po nila yung building eh. Alam nila at i-describe nila, no? Kasi sila yung nagbuhat, paakyat at nakita nila eh. So kaya nilang i-describe yung itsura ng kung saan man dinilip. Yes. Ano po ba yung kondo ni Soto o bahay ni... Hindi bahay. Parang semi-office. Wala namang nagbukas ng maganda. Baka mamaya may maganda din yan. Lalo siyang bubugbugin ni ni Ma'am. Limit na lang naman ako. May nag-post kasi ngayon. Ay, kahapon ako. Ay, kanina pa yata ito. Kasama ko si Comelec Herman Garcia sa nagkulikwira ng maleta. Malinaw sa kanila yun eh kasi nag-meeting si Saldico at saka si Chairman George Garcia sa Maidas Hotel, no? Diyan sa may isang Japanese restaurant no. So ang mga security na ito, binabantayan nila yung sasakyan na kung saan nandun yung mga pera kasi kasama sa convoy ni Saldico. Laging may van na nandyan yung mga male-maleta, etc. no. So pagkatapos ng meeting, may instruction si Saldico na maglipat kayo ng ganitong maleta sa sasakyan, no? So tumulong sila na maglagay sa sasakyan ni Kwan. So, Chairman. Ito na po yung resulta siguro ngayon no? Sa sobrang pagnanakaw mula ng 2022, halos wala ng project. At ito nga yung sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ano po ang masasabi nyo sa sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na wala ng pondong pera ang Pilipinas para maiahon ang ating ekonomiya? Kaya ba nawala na ang pondo ng Pilipinas dahil pinaghati-hatian na ng mga kawatan ang pera ng bayan? Yeah. Obvious naman yon na yung pondo ng Pilipinas ay dinanakaw lamang at pinaghahati-hatian nila. Malinaw, no? Malinaw. Kaya nga yung BSP ay surrender na. Ang sabi ng BSP ay the fiscal tools no are not enough to shore up the Philippine economy. Kahit anong remedyo mo na sa mga financial tools natin, wala na. Surrender na ang BSP. Do you think itong mga pinapangako ng administrasyon, like maraming plano sila ng mga proyekto ng gobyerno na gagawin, kung ito ang sinasabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ano kaya mangyari? Matutupad pa kaya itong mga pangako nila? Mahirap na kasi ang ang analysis ng Central Bank, our problem is no longer fiscal management. Yes. It is non-monetary ang problema. And what does that mean? It's leadership. It's the political environment. It's the reputation of the Philippines vis-a-vis mga international credit institutions. No?
wala na silang tiwala sa atin eh. In fact, if you look at the outflow of yung mga portfolio investments, no? As of yung last year, umaabot ng mga $10 billion eh. At tuloy-tuloy pa yan. May mga outflow na hindi pa natin regulated. Yung mga simpleng transaction lang Yes. nilalabas sa bansa. And halimbawa, itong may malaking kwan eh. Malaking department store dito na magsasara na rin. Ang daming mga empleyado yan. Yung parang bilihan ng damit ito eh. Parang Oo. mamahalin. Oo. Huwag na nating banggitin kasi So, kaya titingnan po ninyo yung GDP natin last year, no? 4.7. grabe. Ano, I think it's 4.7 last year. Mm. Ang unemployment rate natin ay tumataas, no? Mm-mm. At ang masama dito yung consumer confidence index ay bumababa din. Ibig sabihin, ang mga consumers ay wag na tayo munang bumili ng ganito dahil kulang na tayo sa pera. No? So talagang bumababa ang ating ekonomiya. In the next 2 years, naku po, wag naman sana. 2 taon pa. Oo, dahil aabot pa ba? Attorney, ang mga Pilipino, lalo na mga netizen, talagang sinasabi nila, suportado nila kayo at nagising sila sa mga sinabi nyo. Pero meron silang isang maliit na hesitation. Baka naman daw maging katulad lang din ng kay Gutesa yan. Willing ba sila mag-testify? Kaya nga po, kailangan magtulungan ang sambayanan dahil hindi na natin maasahan ngayon ang mga institusyon natin na gawin ang kanilang dapat gawin, no? Taong bayan na ang solusyon dito. Paano kayo makakatulong ang taong bayan para magpatuloy kayo? Anong gusto nyo makita sa taong bayan? Well, bantayan nila itong ating ginagawa, no? Suportahan nila kung maaari ay kalampakin natin ang Malacanang, ang Senado, ang Kongreso na ayusin nila ang kanilang mga trabaho. Well, on a political philosophy point of view, ang sinasabi is when the government is no longer serving the interests of the people can oust their government. No? Ito, attorney, kadugtong yan kasi lagi nating sinasabi sa aming mga vlogs na i-share natin ito kasi parang yung mainstream media, lalo na yung mga malalakit kilala, parang hinaharang. No? Pupunta tayo dun sa investigasyon na sinasabi ni Senator Amy. Ito ba ay papabor? Kasi parang hindi nila, may media blackout eh. Parang hindi lalabas. No? Tapos sabi nyo, posibleng kay ombudsman, hindi na kayo makasalita. Baka mamaya magkademandahan pa, papasok tayo sa sub judice. Etong investigasyon ng kay Senator Amy, pabor po ba sa inyo yan? O at the same time, yung hamon ni Kong Defensor na public trial, lahat po para magkaalaman under oath. Ito ba yung maganda? Opo, handa naman sila na makilahok sa anumang investigasyon o pagsusuri sa kanilang mga nasabi. Handa naman sila. Pero isa pa hong batikos ng Malacanang, bakit daw parang katulad nung kay Zaldico na patse-patse ang release ng information? Bakit hindi daw one time, big time na lang na i-release nyo lahat ng nalalaman ninyo? Bakit unti-unti pa? Hindi kasi sila naging trial lawyer eh. Ako ay may sasabihin, halimbawa, kontrahin mo ako, meron akong ilalabas para kontrahin ka. No? Sasabihin, hindi kami nag-deliver, hindi ko kilala ang mga yan. Maalala nyo nung Napoles, PDAF scam? Yes. Paglabas ng unang article ng Inquirer, nagsalita yung mga mambabatas na hindi namin kilala si Napoles. Di ba? Naglabas kami ng mga pictures na magkakasama sila eh. So may ilalabas kayo na picture o ebidensya kasi sigurado to itatanggi na hindi kayo nakapag-deliver sa paway.
dito sa Ilocos Norte. May picture ba kayo sa windmill na gano'n? Picture sa loob ng bahay eh. Nako po. Oo. May picture sa Naghihintay loob ng bahay. At kasama yung mga may-ari ng bahay. lang. Nako. Yan, ha? Attorney, Post mo na, Tony. mabalikan ko lang kasi mahirap to si George Garcia. May may specific na sinabi ba tong mga sundalo natin kung bakit sila naghatid ng pera o nagbigay ng maleta dito kay George Garcia? Ano Meron ba to, bayad sila- ba to? Oh, may sinasabi sila na nagbiro yung si Paul Estrada na ganito yan dahil ganito. So, hindi ko na sinabi yon dahil parang pero sabihin ko sa inyo mamaya off-cam, no? Oo. Pero ang point dyan is, bakit ka tumanggap? At bakit hindi mo dineclare yan sa salin mo? So may specific kaya na eto para kay kandidato ganito. that- Hindi naman nila narinig yung pag-uusap ni Saldico at saka ni Chairman Garcia. Pero ang nakita lang nila ay binigyan ng total of 4 na maleta. Apat na maleta. Dalawang beses silang nag-meeting. Ito, malaking maleta, medium, o maliit? Medium. Parang medium sized eh. Suga pa. Magkano kaya ang laman ng isang medium? Nandyan sa nandyan sa Parang affidavit nila. Estimated na Itong 30 final nyo sa Itong final nyo, attorney, sa ombudsman, para ba to sa lahat ng mga pangalan na nandirito o magfa-file kayo separately ng mga cases doon sa mga pangalan nandirito? Kasi katulad yan, si George Garcia, Comelec. So, magfa-file ba kayo ng separate na kaso para kay George Garcia lang? Kasi malapit ng election. Di po, meron kasing ibang procedure kay Chairman Garcia dahil he is an impeachable officer. Kaya itong weekend po ay meron akong 2 abogado na magda-draft ng impeachment complaint laban sa kanya, no? So, pag matapos po namin yan ay siguro in a week or 2, maisampa na namin yung impeachment complaint. Ay, magkano kaya? Meron kayang mag-i-endorso na congressman niya? May nakausap na ba kayo? Wala pa. Tingnan natin, no, kung merong pumirma na mag-endorse doon sa impeachment complaint. Pero palagay ko meron siguro. Actually, alam nyo, kaya naniwala kaagad ako doon sa sinabi ni attorney. Kasi bago pa po kayo lumabas, may tumawag na sa akin isang congressman na ibalita ako daw na mali-maleta ang dumarating sa Congress. Kaya lang sabi ko, may picture ka o may video ka. Kung wala, hindi ko pwedeng ilabas yan. Wala daw kasi talagang napaka-stricto daw ng doon. So doon sa maleta hindi nyo na binibigay dito sa Congress, meron po ba kayong specific na ibinigay sa opisina ni dating Speaker Romualdez? Ganito po, no? Ay. Kaliwa po. Ayan. Hindi sila nagdadala ng mali-maleta sa house. Yung expandable envelopes lang. Ano po yung nasa picture? Alin? Yung may helicopter. Hindi yun sa HOR dinala. At dinala yun sa mga probinsya, no? Pagka mali-maleta na, diretso yan sa bahay or sa opisina, ganon. Hindi sa HOR dinadala. Katulad nung Quadcom hearing, parang 120 na expandable envelopes ang dinala nila doon. 120. Ilan Dinala ang sa laman loob? ng isang envelope? Doon 2 million? 2 million ang laman nun. Okay. Kasi Totoo po yung sinasabi nila na bawat Quadcom hearing, 2 million bawat isang congressman? hindi ko alam kung bawat isa. Pero halos lahat ng miyembro ay dumadaan doon eh. At kanya-kanyang bit-bit, no? Merong special siguro na 2 hanggang 5 ang bit-bit. Meron ding isang envelope lang. Siguro hindi nagtanong ng matitindi. O hindi ho siguro nakapag-cite in contempt. O isa ka lang. Mas maingay. May bonus yung nagko-contempt. Pwedeng ganun po. Ito, pasensya na po, medyo ano lang tayo ng konti. Kung dala-dala yun, paano binitbit yung
mga folder na yon na marami. Marami po sila. Yung Hindi mga... Oo. Sandaan mahigit sila eh. So Ano? lahat sila pumapasok. Oo. Tapos Hindi. dadala-dala sila. Balik-balik yan. Meron kasing malapit na paradahan. Doon nakalagay. Oo. So nandun, para malapit lang nilang ilipat ba? Na hindi papansin na agad. Oo. At doon sila dumadaan sa likod o sa harap mismo? Meron silang dinadaanan na sa gitna, yung may flagpole. O merong hagdanan kasi doon eh. Medyo familiar ako doon dahil nagtrabaho ako sa Congress ng 12 years. Oo. So merong access doon punta sa second floor na opisina ng APRO, etc. Alam kaya nila, attorney, kung papaano kino-confirm ng bawat congressman na nakuha na nila yung kanila? Meron bang receiving copy? Pinapapirmahan tong mga Well, nagpapareceive ng Ang na-observe envelope? nila, basta may pumupunta na lang doon, and then sina Paul Estrada, Mark Tiksay, sila ang... Oo. okay. So may instructions. Ito po bang si Paul at saka si Mark, wala po ba silang planong lumabas? Ang balita ko ay, nasa ibang bansa sila ngayon, no? At may nakapagsabi sa akin na willing silang makikooperate eh. Oo. Okay, good. Ang mabibigat ang mga binitawan na ito. Pero yung mismo po bang pagtanggap ng congressman, sila mismo o staff lang nila? Sila mismo. Sila mismo. So sila may hawak ng folder paglabas. Oo. So pala mukha. Oh, isipin So, mo, dito po sa out ano, of place ka. Ikaw, may dala kayo. Ako wala. On-han. So dito po sa mga affidavit ng mga 18 Marines, mayroon pa ditong specific na nakita nila yung ibinayad para pumirma doon sa impeachment ng BP Sara. Yung impeachment kasi ay sa Unit 8 na townhouse sa Forbes Park ang parang bigayan. Doon nangyari po yung bayaran. Oo. Yung bigayan. Pero lang yun eh, mga envelopes, paper bags lang. Palagay ko ang premyo talaga ay yung sa infrastructure. Ayun, yung mga for later release. Oo, yung allocation per district. Opo. Oo. Nabanggit nyo rin po na may galing po sa Bucor. Dahil, di ba po, so ito po ba ay galing mismo dun sa kanilang Bucor chief? Hindi ko rin alam kung saan nanggaling yung pera. Pero ang nagdala, ganito yung kwento. Nag-uusap si General Katapang at saka si Saldico. And then nandun si Mark Tiksay, Paul Estrada. Inutusan sila. O ilipat nyo yung nandun sa pick-up, etc. At nilipat sa sasakyan nila. So si Katapang ang kausap ni Saldico. Yes, oo. So can we assume na si galing kay Katapang yung pera? Yung detalye po ay kasi alam nila yung plate number nung pick-up na ginamit. May picture po ba na video? Hindi nila na-picturean yan. Pero alam lang nila. Oo. Ito naman, attorney. Squadcom to eh. Alam naman natin, sinasabi din naman ni Congressman Toby Chanco na kapalit ng pirma sa impeachment ni VP Sara ay pera, So, Nag-ano ba sila ng meron bang bigayan ng envelope diyan sa pagpirma? Meron ba diyan sa testimonya ng mga Marines natin? Hindi ko maalala kung nandyan sa affidavit nila. Pero may mga kwento sila na I think meron. May nakalagay dyan sa kasagsagan ng impeachment. Oo. Na sabi nila sunod-sunod parang medyo mahabang pila ang nangyari sa Forbes Park noon. Sa impeachment po. At attorney, yung si Gutesa po, sabi niya every week ata may deliver ng maleta. Dito po sa 18, paano po yung diskarte nila? Every week or ilang beses po nag-deliver? Araw-araw po ito mula September 2022. Grabe. Ang sabi nga nila, doon sa Forbes Park, 3 to 4 times a week silang nagde-deliver. At bawat delivery, hindi bumababa ng 20 na maleta. Umabot pa ng 52 na maleta. Ganon din sa Aguado, sa tapat ng Malacanang.
3 to 4 times a week din. Ito po ba agwado nito? Kay Marcos ang ano nito? Hindi ko alam kung bakit dinadala doon. Siguro, well, mahirap mag-speculate, no? Basta dinadala nila doon sa Aguado. Kaya ang sabi nila, Sir, Aguado, mahigit 100 beses kaming nag-deliver. Dito sa Forbes Park, mahigit 100 din kaming nag-deliver. So kung 200 na deliveries lahat yan, minimum na 20 na maleta Per delivery. per delivery. At ang may-ari po nun, Aguado, tsaka dun sa Forbes, ay si Romualdez. Ayun yung ano alala ko yung kinat ni Lacson, yung nagsasabi na naghahatid si Gutesa, naghahatid daw sila dun sa may Aguado sa malapit sa Malacanang. Tapos biglang kinat ni Lacson yan eh. At yun na nga, maliban dyan ay marami pa silang ibang dinedeliveran. No? Kaya araw-araw sila. Minsan kahit linggo daw eh. No? Sa Ilocos Wala Norte, pahinga, Paldo. ilang deliveries po? Sa Ilocos, minsan lang ang nabanggit nila. So once lang. Oo, once lang yun. Nag-hire sila ng Air Philippines PH na jet para pumunta sa Lawag. Sa araw-araw po halos ay nung mga nakaraan yung ICI po pana-investigate. Bakit po kaya di nila nakita yung ganito? Halos araw-araw pala may deliveries pero parang wala silang sinasabi sa atin na ganun. Yun na nga eh. Yung ICI naman is designed to delay and cover up. Oo. Itong every time na makakapag-kompleto sila ng isang delivery, may bonus ba silang natatanggap yung grupo? Wala. Grabe, no? Wala. Sip mo, ganyan sila kasugapa, no? Wala man din man binigyan ng bonus tong mga ito. Siguro, Walang pamerienda. sa tingin mo ba, attorney, kung nabibigyan ba ng bonus tong mga nagde-deliver, nagsalita ba tong mga to ngayon? Kung nabahagian din sila? Hindi ko rin alam. Attorney, sa pang-akusasyon ng Malacanang, bakit daw puro kayo ang sumasalo ng tanong at hindi nagsasalita yung mga pinresinta nyo po? Akon kasi ito hindi naman sila sanay sa media. No? Kanina nga ay in-interview ni Miss Jessica Soho sila. Iba yung nila, parang nanlalamig ang kamay. Kasi hindi sila sanay, no? Kaya, pero doon naman sa press con, tinanong sila sila ang diretsyong sumagot. Oo. Pero dapat masanay sila, attorney, kasi nananawagan si Senator Amy, tibang mga Pilipino na dinggin itong kaso na to. And by then, ang magsasalita na niyan, direct na silang i-interpellate. So, prepared po ba sila dito? Are they also willing to testify kung sakaling Congress and Senate mag-conduct ng investigation? Handa po silang mag-cooperate kahit anong klaseng investigasyon. Attorney, ang gawin pa ba merong nangyayaring ganyan? Maleta. Ang gawin yun? Nag-ooperate pa rin ba? Hindi ko na masabi kasi Iba yung... wala na sila Oh. Ito, Wala attorney, no? Ito, umpisa pa lang, no? Umpisa pa lang ito. Marami pang pagdadaanan ito, para sa kapanatagan ng ating mga kababayan, handa po, kasi makikita natin ngayon, yung mga bumabanat sa administrasyon, kinakasuhan, or pinapabagsak. Handa po ba kayo doon sa maaaring mangyayari in the future? Bago lumabas sila, ay 2 beses na nagpaalam sa akin na umuwi muna sila para maihanda rin yung kanilang mga pamilya. No? At least psychologically. At okay naman. Ready. Ready, Okay. Pero kayo, attorney, hindi ho ba kayo nababahala at yung pamilya? Kung sakaling pakulong kayo, kasuhan kayo, gawang kayo ng mga fake news? Normal na gagawin po nila yan. Pero kung hindi ka naman nag-iimbento ng kwento, alam nila yan sa puso nila na totoo yung sinasabi ng mga ito alam nila yan. Paninira na lang sa social media ito. Pero ako, mas matimbang kasi sa akin yung makaambag ako ng mabuti para sa bayan. Tama. Kasi ganyan ang orientation ko mula bata ako. Yung tatay ko, sundalo. Nag-train ako sa UP Vanguard. Ganun
Nandyan yung upbringing ko about patriotism. Attorney, may tanong ako, yung pinaglalaban niyo ngayon, paano mapapanagot, yung mga nakaupo mismo, tumatanggap? Oo. Paano mangyayari yan, attorney? Magandang tanong yan, no? Mahirap talagang makakuha ng hustisya ngayon Hindi nga eh. sa administrasyong ito. So we are hoping na makapag-isip ang ating mga kababayan na magkaroon tayo ng sa susunod na administrasyon ay merong parehong damdamin na dapat managot lahat itong mga nagnanakaw. Oo. Attorney, paubos na yung, wala na tayong pera eh. Anong action ng armed forces natin? Wala pa silang galaw, wala pa silang, kasi, Yung AFP kasi ay mahirap na ikumbinsi mo sila na mag-withdraw ng support. That is unconstitutional. Ako, ayaw ko rin yon, no? Pero, pag pinag-aralan na mabuti ang ating saligang batas, ang nakalagay doon is, the Armed Forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Di ba? At inulit pa yon, no? Sa Article 2 at saka sa Article 14, no? O 17, transit. Now, pag sinabi mong people and state, parang redundant na yan eh. Kasi yung state already is comprised of people, territory, government, and sovereignty. Kaya pag sinabi mong state, parang mo na rin sinabi yung apat. Pero bakit kailangang ulit-ulitin ng Constitution yung people and the state? At hindi niya sinabi doon na government and the state. Hindi niya sinabing territory and the state or sovereignty and state, no? Or the president and the state Or the speaker and or the administration or the state. Hindi eh. So, ang constitutional role ng AFP is to protect the people and the state. So, ano yung danger sa state at saka sa people na dapat gumalaw ang AFP? Pagka ang state ba is in danger of being fragmented, no? Ang danger ba sa people ay yung sobra na ang kahirapan at ang mga buwis nila ay ninanakaw lamang, no? So, yun, nasa pananaw na ng AFP kung anong sitwasyon ba ang kinakailangan nila para ma-invoke nila yung kanilang constitutional duty to protect the people and the state. Kaya lang, attorney, sa inyong pananaw, ang Pilipinas po ba ay kailangan na ng proteksyon? Palagay ko po, no? Kasi sabi ko nga sa economy ang trajectory, ang sabi ng mga experts, in the next 2 years, tuloy-tuloy ang bagsak ng ating ekonomiya. Malinaw yan maski sa BSP. Sabi nila, it will take 2 years before the economy will recover. No? Pangalawa, tingnan nyo yung unemployment. Kasi kung bumabagsak ang economy, susunod yung unemployment. Kung tataas ang unemployment rate, tataas din ang poverty incidence. Sa ngayon is 44% yata ng Pilipino ay nagsasabi na nakakaramdam sila ng kagutuman. No? So, sa governance, nakalagay nga doon na tayo na ang third most corrupt in Asia, no? In terms of governance. Malayo pa, dapat 1. Dapat number 1. Oo, masyado pa malayo, Talaga. attorney. So, lahat kasi ng pamantayan ay we are as a country performing very bad, no? So, yun, bahala rin ang AFP kung ano yung pananaw nila diyan. Yung West Philippine Sea, parang ang tapang natin, no? Na gustong makipag-away, no? Okay naman yun, protektahan natin ang ating territory, ang ating EEZ. Pero sa pag-protect ba dyan ay kailangan mong makipag-away o kailangan may negosasyon?
I think yung gobyerno natin is mismanaging our country. Attorney, ang tunay na kalaban natin ngayon, gobyerno eh. Tingin mo, tama ba ako, attorney? Ah, Kasi sa inyong halaysay, most of na pinakamataas na opisyal tumatanggap ng maleta. yeah. Yun na nga, no? May problema tayo sa executive, may problema tayo sa legislative, at kung paniniwalaan natin yung sinasabi ni Ombudsman Crispin Remulla, meron din tayong problema sa judiciary. So, ang sabi ni Ombudsman Remulla, bantayan natin ang judiciary kasi meron tayong problema sa kanila. Siya na mismo nagsabi. Siya mismo nagsabi. So, saan pupunta ang sambayan ng Pilipino? No? Basta ang Vox Populi at ang SMNI ay handang kausapin kung maaari, ma-interview din natin ng mga sundalo na ito, mga ex-marine sa panahon. Sana. Oo. Sabihan nyo lang po kami sa petsa sa o Sabado. oras. Pwede na, At, Sabado. dadalo Kasi po meron sila. pa kaming meron pa kaming Sabado. So baka pwede para talagang mas maliwanagan yung mga tao. Ayan. I-arrange po natin. Kasi po alam nyo, ang talaga yung mga netizen, all out sila eh. All out sila sa inyo. Yun, meron lang silang kaba na baka mag-all out kami, tapos biglang katulad nga po nung nangyari. Which is di naman po kasalanan ni Gutesa, kaya lang syempre yung mag-isa lang siya nun eh. Bago pa makidnap mga to. Oo, bago makausap pa na, no? makidnap. Gamitin natin ang inyong Platform. platform para matanong nyo silang lahat. Ayun. Oo. Pakaganda. Kwan lang yun, hindi lang pwedeng sabay-sabay ngayon dahil ayoko nang manghiram ng sasakyan. Si Banat ba yung nabala sa sasakyan? Siguro, Ayun. 5, 10 po pwede pa, no? Pag 18, medyo... Baka manghiram na naman ako, maintriga na naman ako na amo ko yung hinihiraman ko ng sasakyan. Hiraman natin si Saldi ko. Malay natin. pwede. Laki pa naman ng... Attorney, meron akong isang gustong idagdag. Balik natin dun sa sa timing. Nakatulong ba yung pagdedeklara ni VP Sara na tatakbo siya bilang presidente sa 2028 dun sa decision nyo na ilabas na to ngayon? Wala akong nakikita kasi na connection eh. Dahil hindi nga namin kilala si VP. Never ko siyang nakausap. Pero nakita ko rin siya, no? Sa personal, from a distance. Ganda, Pero- attorney, no? Ganda. Ganda, no? Nako, yung asawa niya, fraternity brother ko. Baka, Delikado. baka, Yung asawa niya o yung asawa niyo po ang magagalit? Attorney, nakapag-deliver ba kayo kay BP Sara? Kasi natatanong ko yan kasi sinasabi parang nasa kampo kayo ng Duterte dahil lahat ng mga itinuturo ninyo parang mga Kalaban eh, no? Kalaban eh. Wala ba kahit sa sino man sa Duterte or mga Duterte allied, specifically kay Sara na, BP Sara? parang walang logic eh kung bibigyan ng administrasyon si Sara na ginigibangan nila eh. Yes. Tama. Bakit nila bibigyan ng pera? Pero wala. Wala talaga. Wala dun sa... Wala. Alam niya na, ha? Alam niya na. Baka gumawa pa kayo story niya. Tanong yung netizen kanina, naiprint daw ba noong mga testigo or mga whistleblowers yung GC nila, yung mga chat dun sa GC nila? Kan po yan? Ayan, Maganda nga yan, ha? baka may tanong Nasa po tayo USB, dyan. nasa Habang may USB. oras pa. Oo, sige, tanong mo to. Sinasabi ni Aaron. Oh. willing. Master Judea. Willing po ba sila na i-print ang screenshot? Oh, yan na Yan nga yun. yun. Willing po ba sila in the future? Kung hindi naman ngayon. May violation kasi yan ng Data Privacy Act. Okay. Kasi may mga miyembro doon na meron din silang right to privacy. So pag kasi yun private, hindi Pero pwede. Ganun ba yun, di ba? Hiningi po ng korte. O pwede. Pagka nasapi na po, Ayun. pwede. May proseso naman eh. Hindi ba parang Sa sinasabi electronic evidence, meron tayong batas na Ganun pala yun. No? Applicable Kasi dyan. di ba parang sinasabi nila na kapag nasa chat na GC na or
lalo na yung GC, tapos ang Facebook or Meta, halimbawa Meta, public, hindi na daw nag-a-apply yung Data Protection Privacy Privacy Act. Act, something like that. It applies to everyone, every member, no? Hindi, walang membro na pwedeng mag-share outside of the members ng chat group. Pero pag lumabas na po ito sa korte, Pwede. pwede na. Oo. Ito another question po. Pakitanong kay attorney kung desidido ba sila na mag-all out sa mga revelasyon nila. Kasi baka kagaya lang yan ni Orly na biglang nawala. Nakaabang ang taong bayan sa mga hakbang nyo. Handa po naman tayo at yung pagkawala ni Orly Gutesa ay hindi ito ginusto, no? Alam ko po yung nangyari doon dahil narinig ko ang recorded conversation nung mag-asawa, si Orly at saka yung asawa niya, no? At shinare sa amin nung asawa niya sa pamamagitan ng isang intermediary yung napag-usapan nila. Narinig ko na sinabi niya, napilitan akong pumirma dahil gusto kong hindi kayo malagay sa panganib. Kaya inaway pa ng asawa si Orly. Bakit? Okay naman kami. Hindi naman kami natatakot or wala namang nananakot sa amin. So hindi, para makasigurado lang, sabi niya. So, may mga magagaling kasi ang AFP sa psychological warfare din. No? So may nanakot sa kanya. Meron naman, maliwanag naman yan. Ito po ba ay bahagi ng executive o sa legislative po ito? Naku, merong miyembro pa dyan ng gobyerno na mataas ang rangko sa PNP. No? Meron ding isa na ewan ko kung ano. Mataas ang tama. Hindi, in due time, no? In due time. Nagbebenta po ba ito ng lugaw? In due At saka time po, no? pares. Kasi yung grupo kasi na ito talagang matindi ang network nila. Wow. No? Matindi ang network nila. Kaya nga, maski yung isang general, kung pagalitan parang bata no? Ganun sila ka powerful, no? Pero siyempre, darating din yung reckoning. There is always a time for reckoning. Attorney, ma-assure mo sa amin kasi noong si Orly Gutesa, nagpunta siya dyan sa Senado para siyang hindi ko kailangan ng hindi ko kailangan ng security WPP. Witness Protection Program. Kaya kong ipagtanggol yung sarili ko. Tapang niya nun Tapos ngayon, sa sinasabi ninyo, na-pressure siya dahil sa pamilya niya. So makakasigurado kayo na hindi magiging mga Orly Gutesa itong 18 na ito. Malaki ang posibilidad na hindi mangyayari sa kanila yung nangyari kay Orly. Oo. Napakaganda. Ito may Kuya, mas marami sila ngayon So, kung gusto nila ng magkasubukan, samayan tayo. Marines ka. Parang ganun Marines ka di ba? Marines to Dragon Boat, ko hagwan. Kala ko drag. Naging member ako ng Dragon Boat ng Philippine Marines. Kasama mo doon mga Navy. Philippine Marines, more on Marines talaga. Marines, Yung alam niyo yung mga Marines? Yung nakasama ko rin yung Navy. May nakasama rin ako Coast Guard. Yung lakas ng Marines Iba yung tapang ng Alam Marines. mo yung wala ka ng hinga? Mahagwan ka ba? Alam mo, Tulog, wala, sumasagwan yan. Legit, alam mo, Legit, ako kwento ko lang naghagwan kami sa Manila, gitna. Hindi ko alam kung yung Marines pa na ako o mga alien man. Kasi ako, nahirapan ako huminga Parang nawalan na ako ng Marines. Nahirapan ka pa humingan yan Nahirapan. Open air na yan open air na yan. Nahirapan na ako huminga. Open map. Open Mapler yan. Meron yung mga Marines, ay nako. Grabe, kaya yung sa kanila, yung pagpilin ko talagang. Iba training. Iba Ito, training. attorney, mga message sa inyo. Attorney, sana ipagpatuloy nyo lang yan. Walang urungan para sa bayan at para sa mga Pilipinong inabuso ng mga kawatan. Napakaganda po ng mga message ng ating mga netizen mga nanonood. tungkol sa inyo at sa grupo ninyo na nag-umamin ito. At sana umaasa lahat na kayo po ay talagang magpatuloy. At sana rin makausap natin sa ASAP. Kung maaari, sa Sabado po. Oh, Di ba kahit ilan lang, kahit mga yung 100
Plus yun, kahit Siguro 50 kahit lang. mga 50 lang, kasi naman Taiwan. Oo, palitan, no? May Taiwan lang dito. Pero kamusta po yung mga lumabas ngayong nakarang, yung 18? Kamusta naman po sila? Paano ang proteksyon nila? Buhay Sila pa, po ba buhay pa. ay nakatago? Ano po bang kanyang sitwasyon? Ang seguridad nila ay yung nagsasama-sama sila. 18. So, makuha ito, it's a formidable force. Handa naman sila eh. Sabi nila, sir, kung may papatay sa amin, sasabayan namin. Yeah. Ayun. Ano maganda? Pero may mga ano pa naman yan, di ba? May mga service, meron sila, may mga pamprotection pa ba sila sa sarili nila? Bukod sa pinakapaboritong pamprotection Nagbabaon ni na Coach po Oli. kami ngayon ng sundang eh. Alam yung sundang? Sundang. Yung mahabang itak. Oh. Bolo. Parang kay Andres Bonifacio. Hirap pa. Okay. Oo, yun Share na mo sa amin, attorney, yung mga ebidensya para just in case, wag naman sana. At dahil dyan, ayun. Yun nga yung tinatanong, oh. Yun nga yung tinatanong, Master Okay, Judea. basahin natin. Konektado to sa gusto mangyari ni Coach Oli. Mga idol banateros, magbibigay din ba si Attorney Levy sa inyo ng kopya ng mga file nila sa Ombudsman? Curious lang po ang sasagot. Yeah. Coach Oli. Hindi, iba yung file na yan. Iba ba? Kasi meron pa silang ebidensya na hindi nilalabas eh. Yun ang importanteng Di ba dapat. may sinasabi ka na may nag-circulate na peking ano? Oo. Pakilinaw nga po yung nagsisirculate na ano. Peke po ba yun? Accurate po ba yun? Incomplete? Nagse-circulate Sa po na... social media na parang affidavit Ay, with pictures Na and walang pirma? Oo nga eh. Nagtaka rin ako doon kung papaano lumabas. Kasi sabi ko nga sa isang interview, pwede namang imbestigahan niya ng PNP, NBI kung sino ang nagpalabas niyan. Kasi hindi ako. Makikita nyo sa nag-circulate, nagkaroon ako ng panahon kagabi na silipin. Pati yung address ko doon, mali eh. No? Pero very substantively similar. Yung lumabas at saka yung napirmahan. Pero di ba kayo nagtataka? Sino ang naglabas nun? So wala kayong nilalabas, attorney, na kopya Kahit nyo? sino. Walang Kahit naglabas. Sa part ninyo. Okay. Meron akong binigyan na inimbitahan kong mag-witness. Pero kinalaunan ay hindi siya pumayag. Dahil po yan, siguro nabasa niya or something at hindi naaayon sa kanyang political beliefs. Hindi siya sumama sa amin bilang witness. So, may mga posibilidad. Ang pangalawang posibilidad, itong 18, binigyan ko kasi ng draft. No? Palagi yan na binibigyan ko sila ng draft para ma-review nila. So, hindi ko rin alam kung nagkaroon ng problema sa telepono nila or, May social alam mo, media team. ang technical capability kasi ng government ngayon ay matindi na rin, no? Ito pong mga 18 na ito, may access din po sila sa kanilang mga social media. Wala pong restriction sa kanila. Kasi medyo delikado po itong yung laban na sinusuong nila ngayon. Parang wala silang social, Wala social Facebook media. account, ganun. Parang wala eh. Attorney, palagay ko kailangan meron na kayong mga social media team na check nitong mga naglalabas ng mga dokumento na to. And siguro maganda kung galing sa inyo. Yes. Mag-post kayo na hindi ito, mali itong Tama. mga ano na. Kasi ang mahirap niyan, attorney, baka magamit. Tapos yun ang basahin ng mga netizens natin and yun yung paniwalaan nila. Baka mamaya may mga misleading information doon. Yes, para ma-counter agad. Kung halimbawa Dapat may official page. Oo, pwede po yun. Kasi yun na nga, alam nyo, meron akong isang kakilalang abogado na nag-post din siya na sa pagmamadali ay nakalimutan nila na yung nakahilerang mga maleta, nandun yung picture daw ng family ni Duterte. So, itong abogado na ito, abogado siyang naturingan, gumagawa siya ng fake news, no? Ano pangalan yan? Bakla ba yan? Ibigay ko sa inyo. Kaya, Ayan. so sa ating mga kababayan sana ay maging responsable tayo sa paggamit ng mga platforms, no, sa social media because this can be both a blessing and a curse. Kung mali ang paggamit ay ganito, nawawala yung katotohanan, no? Yes. Attorney, pag meron kayong gustong ipalabas, sabihin nyo lamang po sa Banateros. At
ikakalat po namin kung ano yung tunay at saka yung fake news. Yes. Kasi napaka-importante po niyan ngayon dahil yan po ang kayo na po nagsabi, may troll farm ang administrasyon. So yung mga lumalabas ay mukhang galing sa kanila para ilito ang taong bayan. Oo. Tama. Kanina nga ay ipinakita sa akin ni Miss Jessica Soho na attorney, may nag-criticize sa picture nyo na AI daw. Saan ma'am? Pinakita sa akin. Yung nag-post, siya yung gumawa ng peke na. Kaya naman pala eh. But anyway, yung kanina hindi pa nasasagot ni attorney, yung magbibigay ng file. Pero kanina sasagot mo na eh. Off-cam ibibigay, di ba? Off-cam. At abangan nyo yan sa mga channel namin pagkatapos nito. Siyempre, kung exclusive, kung ano Yung yan. file na sikreto lang. Sekreto lang. lang. Para lang malaman natin. Pero, no. Ano sabi ni Maria Cristina de Jesus? Na-secure na po ba ang mga pamilya nila? Baka maging dahilan na naman ng pagbaliktad nila yan. Opo, na ihanda ang kanilang mga pamilya psychologically, no? At ang tulong ko naman sa kanila ay basta hindi magutom yung pamilya. Ayun. Yun. Oo. Ito, dito naman tayo sa mga... Bagamat nasagot na ni attorney yung mga Reaction. pero balikan natin. Ito galing kay Antonio Trillanes. I categorically and vehemently deny na may tinanggap akong 2 million o kahit anumang halaga galing kay Zaldico para sa ICC operations. Ito ay para dungisan yung integrity, credibility ng ICC in light of what's happening now. Nagde-deny siya sa bagay na wala namang aligasyon na yung $2 million ay pumunta sa kanya. Wala po yan sa affidavit eh. Pangalawa, hindi naman na namin kailangang dungisan ang reputasyon ng ICC Madungis na eh. because no less than the US State Department came out with an official statement na sinasabi ni Hegseth ay the ICC is corrupt and politicized. So kung US mismo ay naniniwala na corrupt itong ICC, itong sinasabi ng mga sundalo is just one proof Yes. na yung criticism ay totoo. Ito po, attorney, kadugtong pa rin ito. Kasi may napanood ako interview mo, yung mga pinapagalita ka ng isang babaeng, yung anchor eh. Ilinawin po natin dito, yung $2 million. May naman kasi may, kung logically speaking, medyo magtatanong ka bakit yung peso na dito naman nila gagamitin sa Pilipinas, pinalit ng $2 million? Yun nga po dahil ang narinig lamang ng mga sundalo ay magpapalit tayo or bibili tayo ng dollars dahil meron tayong pinaghahandaan na mga foreigners. Yun lang ang sinabi nila. At eventually, nalaman nila na yung foreigners na sinasabi ay mga taga-ICC. So attorney, posibleng take-home pay to o bonus kasi dollar eh. Kasi kung gastusin dito, peso. Hindi ko masabi kasi hindi rin nila masabi, no? Pero ang pruweba ay na nakasama nila itong mga ICC. In fact, inutusan pa sila na kasi labas-pasok sila. So sa isang biyahe nila, hindi na magkasya yung gamit nila sa maleta. So may mga naiwan. At inutusan si Tube na siya ang mag-ship. Yes. Pinadala sa DHL yung ibang gamit na naiwan, no? Mga personal items, no? At may mga pinadala pa sila na mga resibo ng mga hotels, etc. So, ang po, hotel, food, lahat yan funded by who? binayaran na yan ni Zaldico eh. Yung resibo po ba may... Pero yung resibo, hiningi ng mga taga-ICC Bakit kaya? para daw may maipakita sila doon sa ICC na ginastos nila. Walang Pinaungan niya. nila. So, baga, i-reimburse pa nila doon. Kinita na nila dito. Ang gagaling nyo, ha? Parang yung ginawa ni Jack sa atin na nasa Davao, no? Oo. Nagpa-reimburse. Ayun. Pero binigyan na pala siya ng So- pagkain doon. Attorney, kasama na itong ICC si Trillanes. May mga litrato ba tayo dyan? Pwede nyo sagutin o hindi kasi baka sa susunod yan. Yes.
litrato na kasama nila si Trillanes? Mike po, Mike. Na meeting with ICC personnel or any ano. Hindi ko sure kung may mga pictures, no? Tanungin ko sila. Ayun. So ito parang Kasi- pera inabot kay Trillanes. Juan, no? nararamdaman ko sa kanila na ang dami pa nilang tinatago. Oo, ang dami pa. So So, parang attorney, linawin natin, nakabili sila ng dolyar. Oo. Pagkabili ng dolyar, ibinigay nila kay Trillanes. Hindi muna. Okay. Wala silang sinasabing binigay kay Trillanes yan. Basta inuwi nila, binalik sa opisina ni Saldico yung $2 million, no? Pero ang sabi nila, pinaghahandaan natin yung mga foreigners. Yun ang term kasi eh. Paano po napasok si Trillanes doon sa kwento? Si Trillanes kasi ang parang naka-assign sa mga ICC investigators. Parang siya yung parang take charge ka dyan, ha? So wala po kayong sinabi na Ibinigay sa kanya. kay Trillanes. Wala namang Ba't kayo ganun. nilalibel ni Trillanes? Hindi ko nga alam kung sabi ko nga Oo nga, nagde-deny siya sa isang bagay na wala namang allegation. Pumiyok na siya, no? Oh, wala. Hindi niyo po siya ina-accuse na nakatanggap. Sa Hindi- press con. Wala pa kayo doon sa press con po. Wala kayo Wala sinabi po na- kayong sinabi na nag-deliver kayo ng pera kay Trillanes. Hindi ko alam kung nasabi ko sa press con, pero nagde-deliver ang mga ito sa opisina niya. Meron yan opisina sa Trillanes. Quezon City. Pero hindi ito yung 2 million. Hindi, iba pa yon. Iba pa. At saka, pag nandito ang ICC, linggo-linggo siyang nakikipag-meeting sa Forbes Park. At sinasabi ng mga sundalo, kada matapos ang meeting, meron siyang bit-bit din. paldo rin. Kaya pala. So nakakatanggap siya nagbaleta, attorney. And Hindi, kasi weekly ito na meeting. weekly siya binibigyan. So, mga paper bags lang. Okay. And that answers kung saan nanggagaling yung pondo na ginagamit ni pabalik-balik sa dahig o pag-ano sa ICC. Pwedeng ganon, pwedeng ganon, hindi. pwedeng hindi. Hindi. Oo. Oh, ito, yung pagdating doon sa pera, no? Daming pera no, attorney. Dumarating ba to doon sa mga Marines or sa mga nagde-deliver ng ganun na pera na o sila pa yung kumukuha sa bangko? Para kasi ano to laking pera nito, 'di ba? Ano rin to, problema rin to. Paano naglalabas ang bangko ng ganyang karaming pera nang hindi nagti-trigger ng sa AMLAC, 'di ba? Di ba, yan ang point of inquiry ng Senate Blue Ribbon Committee kina Bernardo. Bakit sila nakaka-withdraw ng milyon-milyon, no? So, pero dito kay Saldico, hindi na siya kailangang mag-withdraw. Kasi dinideliver na sa kanya na cash na nakalagay din sa mga maleta, sa karton, etc. Oo, no, galing sa mga O, sa district, mga- halimbawa, district engineer, sila kontratista. okay. So, Contractors, mga ganun. So pera na talaga, hindi sila yung pumupunta pa sa bangko, talagang pera na i-deliver na lang nila. so ito po, iba po ito no? Kasi si Le Bernardo may ano rin sila na nag-aati din sila ng pera. So ibang grupo yun. Oh, iba yun. Iba pa sila, iba pa silang grupo. Iba pang transaction yun. Siguro mga low level na mga transactions yan. Okay. Iba yung transaction sa taas eh. Okay. No? Kapag nabuo na yung pera, bibilangin na rin, tapos lalagyan na sa maleta. Yung maleta, yun ang i-deliver ng mga tao ni... Kaya alam nyo, nung nakita ng mga district engineers na ito, katulad ni na Bernardo, Opo. na yung mga boss nila, Pumapaldo. kumakana. Nagdiskarte na rin sila. Oo, syempre, alam ka naman, kayo lang ba? Parang Oo. Kanya-kanyang discard. Kaya, yun na nga elective and appointive na officials natin, hindi na natin maasahan eh. So, dito po siguro tate magbigay tayo ng kayo po, ano po bang inyong huling mensahe po sa mga kababayan natin na gustong sumuporta sa inyo at doon naman din sa mga medyo nagdududa pa, ano po ang inyong mensahe sa kanila? Wala pong ibang intensyon ang mga dating sundalo at ako mismo na manira ng pangalan ng ninuman. Ang sinasabi lamang namin ay base sa katotohanan. At nakikiusap ako sa ating mga kababayan na bantayan natin ang proseso na mangyayari sa mga susunod pang mga panahon para mapatunayan
o mapasinungalingan ang mga sinasabi ng ating mga sundalo. Sa ngayon po ay kailangang magtulungan tayo at ipagdasal po natin ang isa't isa. Let's continue praying for each other. Salamat po. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros